Baka sa ano yan? Tubigan. Ano yan? Bawal na pinaglingkod ko sa inyo, bawal ukol sa pananalangin, sa paglilimo, sa pag-aayuno, noong nakaraang linggo, bawal naman sa mangangaral. Nakita natin sa Biblia, bawal sa mangangaral ang magpayaman o pagkakwartahan ng relihiyon. Magtipo ng salapi sa bangko. Bawal ng Diyos sa mangangaral yan. Kung talagang sa Diyos. Sabi ni Kristo, huwag kayong magtitipo ng kayamanan sa lupa, na dooy sumisira ang tanga at ang kalawang, at dooy nang huhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Bawal yun. Bakit bawal ni Kristo yun? Sapagkat sino man ang umikay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Kaya bawal ng Diyos sa mga ministro o mangangaral na talagang sa Diyos ang magpayaman. Ngayon po, ating itutuloyan. Sa ministro pa rin ang ating tatalakayin ngayon. Ano pa po ang mga bawal ng Diyos sa mangangaral? At ikumpara nyo yung mangangaral na sinasabi sa Biblia sa mangangaral na umaakay sa inyo sa kasalukuyan. Marami kasing bawal, hindi nila sinasabi. Umpisa ho tayo ulit. Ngayon naman, ang pag-aaralan natin, yung bawal na itawag sa mangangaral. Kasi, marami yung tawag ngayon. Meron akong alam, servant leader, punong lingkod. Meron akong alam, ang tawag sa kanya ay Jagad Guru, which means world teacher. Yun ho ang puno ng Chaitanya Mission. Si Daswarapananda Paramahamsa. Ayun. Yan ang tawag sa kanya. Yun ang kanyang nickname. Si Butler. Kung narinig nyo na ang aral ng Chaitanya Mission dito sa Pilipinas, na isa sila sa mga nagtuturo na pagka ikaw daw binabanggit mo yung pangalan ng Diyos, ikaw pagpapalain. At ang pangalan daw ng Diyos mahigit na 100 milyon. Sabi ko, saan kayang Biblia pwedeng isulat yun? 100 milyong pangalan? Ba, kasing dami ng galaxy yun, ano? Sa ating universe. Saan kayang Biblia magkakasya yun? Ayun, ang paniwala nila. Ang tawag naman sa kanilang puno ay Jagat Guru. Ibig sabihin, world teacher. Doon naman sa isa ang tawag, beloved evangelist. Doon naman sa isa, dynamic evangelist. Doon naman sa isa ang tawag ay apostol. Sama naman doon sa isa, Reverend Father, etc., etc. Kanya-kanya silang pakulo sa tawag, ano? Titingnan natin sa Biblia, ano ang dapat itawag sa mangangaral na umaakay sa mga taong sa Diyos? Yung mangangaral na sa Diyos. Meron bang bawal na tawag? Pakinggan nyo, sa isang talata ng Mateo, ganito po ang ating mababasa. Isa-isang direktong pangungusap ng ating Panginoong Hesus. Basa. Datapwat kayo'y huwag patawag na Rabi. Alam niyo po ba ibig sabihin ng huwag? Napag-aralan na natin yan. Pag sa Biblia ginagamit yung salitang huwag, ang kahulugay bawal. Sabi ni Kristo sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga mangangaral, huwag kayong patatawag ng Rabi. Capital R-A-B-B-I. Ayun. Rabi. Yun ho ay plural. Ang kanyang singular ay Rabboni. Ang ibig sabihin ay guro sa wikang Hebreo. Ang sabi po ni Jesus sa kanyang mga mangaral, huwag kayong patatawag ng Rabi o guro. Bakit? Sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Ayun. Kaya sa pakilala ng Biblia, iisa lang ang guro ng pangkalahatang Kristiyano.
bawal sa mga ministro ni Kristo, sa mga apostol, na patawag sila ng Rabi o Rabbonai. Bakit? Kasi ang sabi sa Biblia, iisa lang ang inyong guro. At kayong lahat ay magkakapatid. Kung magkakapatid ba, anong tawag? Saan kayo nakakitang ang kapatid tumatawag ng guro sa kanyang kapatid? Ha? Maaari pa siguro kuya, siyaho, sangko, di ba? Maaari din nyo na alam yung mga sangko, siyaho, wala na yun ngayon. Bitche, sanse, diko, maray. Pero yun ang tawag, magkakapatid eh. Pero para tawagin mo yung kapatid mo na guro o reverendo, hindi yata kasali yun. Hindi tama yun. Ang pakilala ay magkakapatid ng Kristiyano, tapos papatawag ka sa akin ng Most Holy Father. Hindi naman yata tama yun. Bakit? Bawal ni Kristo, kaya kauna-unahang mali. Bawal nga ni Kristo eh. Huwag kayong patatawag ng Rabi. Iisa ang inyong guro. Kayong lahat ay magkakapatid. Sino po yung iisang guro? Ngayon lamang dapat tawaging Rabi at hindi tayo dapat patawag ng Rabi. Pakinggan nyo, kung ikaw ay mangaral na sa Diyos, bawal patawag ng Rabi dahil isa lang ang Rabi o Rabbonai o guro. Sino yon? Pakinggan nyo sa Judas versikulo 4. Sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating iisang guro at Panginoong si Jesucristo. Sino po yung iisang guro? Maliwanag mo, papaliwanag mo pa ba yun? Bawal patawag ng guro dahil isa lang ang guro. Sino yung guro? Iisang guro at Panginoong si Jesucristo. That is very definite in the scriptures. No one must be misled. There is only but one guru. Tapos ngayon, lilitaw si Jagat Guru. Saka mo sasabihin sa akin, ikaw, Jagat Guru. Bawal ni Kristo patawag kang guro, nagpapatawag kang guro. Meron naman sa mga religious leader sa Israel, nagpapatawag naman ng Rabi. Di ba? Diretsyong bawal ni Kristo. Di ba may mga Rabi ngayon sa Israel, ano? Yan yung mga diretsyong kaaway ni Kristo, yung mga yan. Aba, ngayon ay dahil nagpapatawag ng guro. Siguro uhaw na uhaw sila sa karangalan. At ang masama pa, dudugtungan pa ng another kadugtong. Kuminsan nga dapat adjective na lang eh. Kung mo dinodoble-doble, nagkakaroon patuloy ng adverb, di ba, no? Most Holy Father. Yung holy, yun po ay adjective, di ba? Yung holy adjective yun eh. Ay, adverb pala. O adjective. Kung nga gusto nila mataas na karangalan, nilagyan pa yung holy, nilagyan pa ng most. Adverb na yon. Because an adverb is a word that modifies an adjective, a verb, or another adverb. Ngayon, ang nakalagay, most holy Father. Yun namang isa, Reverend Father. Yun namang isa, Very Reverend. Yan o, mga tawag. Huwag mo kayo magagalit, o. Yan ang mga tawag. At kung yan hindi totoo, pwede nyo akong akusahan. Ako, naniniwala ako, totoo yan eh. Dahil nakikita ko yan sa mga banner eh. Welcome, the Most Holy Father. Isa naman, Very Reverend Father. Yun naman isa, Reverend Father. Yun naman hindi nagpapatawag ng Father, ang patawag naman, Reverend Pastor. Yung na-testing namin kuya. Yan, yan ang mga titulo eh. Reverend Pastor. Ayan. Tingnan nga ho natin sa Biblia kung may papasadyang kahit isa, no?
Bawal patawag ng guro o rabi. Ano pa ang isang bawal ipatawag? Pakinggan nyo. At, Sa isang talata ng Mateo 23, ganito ating mababasa. at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Sabi ni Jesus, huwag niyong tatawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa. Bawal palang tawaging ama ang sino man tao sa lupa pagkadating sa relihiyon. Oh. Meron ba kayong alam na relihiyon ang tawag nila sa kanilang pastor ama? Palagay ko may alam kayo eh. Sino ho? Kasi yung salitang papa, salitang Latin which means father. Oh. Salitang Griego, patos. Father sa Latin, papa. Sa Tagalog, ama. Sa English, father. Sabi ni Kristo, huwag kayong tatawag ng ama sa mga tao sa lupa. Pagdating sa relihiyon, bawal hong patawag ng ama. Sapagkat iisa ang wika, ang inyong ama, siya na nasa langit. Sa makatidan, tatawagin lang nating ama, yung nasa langit. Paano natin siya tinatawag na ama? 23. Ganito sa 6:9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. O, dumalangin ika kayo ganito. Paano dalangin? Ama namin na nasa langit ka. Ayun. Our Father who art in heaven. Ama namin, nasa langit ka. Ang sabi ng Biblia. O, di kayo liwanag na ang tatawaging ama, yung nasa langit. Sa lupa, wag ka kayong tatawag ng ama sa kanino man tao sa lupa. Basahin mo nga uli yung baka hindi naintindihan ng iba. At huwag ninyong tawagin inyong ama ang sino mang tao sa lupa. O, naintindihan po natin, maliwanag eh. Bawal tumawag ka ng ama sa sino man tao sa lupa. Bakit ang ating mga obispo at mga pare tinatawag nating ama? Kung tayo'y sumusunod kay Kristo. Sabi niya huwag niyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa. Pagdating sa pananampalataya, bawal yun. Sa bahay niyo, tatay mo yun, pwede yun. Tatay yun, papa, daddy, papi pa nga ang tawag ng iba eh. Diba? Pwede yun, hindi naman pan-relihiyon yun, pambahay yun. Pero pagdating sa relihiyon, bawal ni Kristo tawagin mong ama sino mang tao sa lupa. Ang tatawagin mong ama yung nasa langit. At kung mananalangin ka, sabi ni Jesus, manalangin kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka. Okay, bawal tawagi ama. Tayo, kayo na nga ho humatol. Tumatawag ba kayo ng ama o hindi? Kayo na ho humatol. Huwag kayo magagalit sa akin. Nasa Biblia niyo yan eh. Sa lahat ng Biblia, nandun yan. Bawal tawaging ama ang sino man tao sa lupa. Lalo na kung dudugtungan mo pa ng reverend. Bakit? Alam niyo ba yung reverend kung anong gamit sa Biblia noon, mga kababayan? Pakinggan niyo, basahin natin ang gamit ng reverend sa Biblia. Basa. He sent redemption unto his people. He had commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. He sent redemption unto his people. He commanded his covenant forever. Holy and reverend is his name. 111 verse 9 of the book of Psalms. And that is the only verse in the English Bible using the word reverend. Yan ho ang katangi-tanging talata sa Biblia na gumagamit ng salitang reverend o reverendo. Kanino ginamit yung salitang reverendo sa Biblia? Minsan lang ginamit ho. Sa mga apostol, hindi sila gumamit ng reverend para itawag sa kanila. Sa mga apostol, sa mga ministro ni Kristo, hindi gumamit ng reverend para itawag sa kanila. Yung mga pastor sa unang iglesia, hindi nagpatawag ng reverend para gamitin sa kanila. Iisa ho ang pinaggamitan ng reverendo sa Biblia, yun po ay ang pangalan ng Amang nasa langit. Holy and reverend is His name.
banal at kagalang-galang ang kanyang pangalan. Doon nakalagay yung reverend. Tapos inalis doon sa pangalan ng Diyos, inilagay sa pangalan ng pastor.